Sa mga iglesia ni Cristo po ay ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Dapat nating layuan ang pagkain ng dugo o anumang pagkaing hinaluan nito upang hindi tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos at huwag mapahamak. Dapat layuan ang pagkain ng dugo at anuman ang hinaluan nito. Pero napansin nyo mga kapatid, halimbawa, lechong baka, lechong baboy, ano ang palatandaan na ang lechon na baboy o lechong baka ay hindi luto? Di po ba? Dumudugo yon. Kahit subukan nyo, mag-ihaw kayo ng isda. Ano po ba ang palatandaan na ang isda ay hindi luto? Dumudugo yon. Pagkatapos, ipatuloy mo ang pag-ihaw sa naturang isda dahil may dugo pa. Nang naluto na, nawala na yung dugo. Ang tanong, saan napunta ang dugo ng luto na? Nasa lutong isda pa rin. Sa lechon na luto na, nasa lutong lechon pa rin. E di, nakain nila. Pero alam nyo ba, may mga biblical kasing batayan ang ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, bakit bawal sa kanila ang pagkain ng dugo? Dugo ng manok, dugo ng baboy. Hindi lang Iglesia ni Cristo, kahit na Seventh-day Adventist. At lalo na ang members of the Church of God International, yung nakilalang dating Daan ni Eliseo Soriano, bawal din nila ang pagkain sa dugo. Hindi lang yan. Ang grupo na Kristohanon, bawal din nila ang pagkain ng dugo. Ang grupo ng Saksi ni Jehovah's Witnesses, bawal din nila ang pagkain ng dugo. Ano ang batayan nila? Una, batayan nila mga kapatid, yung Leviticus chapter 17 verse 11. Dahil ang nakasulat diyan, the life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Yun ang mabasa natin. At dagdagan pa, na batayan nila yung nasa Leviticus, Leviticus 17:11. Gagamitin din nila ang Leviticus 17:14 na nakasulat yan, the life of every living thing is in the blood. And that is why the Lord has told the people of Israel that they shall not eat any meat with blood. Yun ang mabasa mga kapatid. So bawal talaga, nasa Biblia talaga na mariing ipinagbabawal dyan ang pagkain ng dinuguan. May dagdag pa sa New International Version, makita natin yan. Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23. But be sure, you do not eat the blood, because the blood is the life, and you must not eat the life. Yun ang mabasa, Deuteronomio 12:23. Kaya, yun ang batayan sa grupo ng Iglesia ni Cristo, INC, dahil literal ang kanilang pagbasa sa Biblia. Kung napansin ninyo, diyan sa Leviticus, ito'y batayan din ng Seventh-day Adventist, Leviticus Kapitulo 11, versikulo 7 hanggang 8. Anong mabasa diyan? Ang baboy, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkaing mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Nasa Levitico 11:7, ituloy sa 8. Huwag kayong kakain ng karne ni hihipo man sa bangkay ng mga hayop na ito. Marurumi ito para sa inyo. Yon, nakasulat yan. At yun ang batayan mga kapatid
sa grupo ng Seventh-day Adventist na tatag ni Ellen Goldwhite na di sila kakain ng baboy dahil mabasa sa Biblia. O bakit ang INC kakain ng baboy na ipinagbabawal yan? Di ba ba? May rason din sila kung bakit kakain sila ng baboy. Basta, para sa kanila, yung pagkain ng dinuguan ay mariing ipinagbabawal yan gamit yung Leviticus Kapitulo 11, Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11, Levitico Kapitulo 17, versikulo 14, at yung Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23 na nakasulat na but be sure, do not eat the blood because the blood is the life. Kaya, yun ang batayan nila mga kapatid. At sabi nila na ang Katoliko, di sinunod itong nakasulat sa Bibliang ito na malinaw na yung dugo o mga dinuguan ay maring ipinagbabawal ng Diyos. O na mga kapatid, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Although si San Jeronimo, nagsabi siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ngunit, ipinagbabawal ng simbahan noon na magbasa hindi sa Bibliang Katoliko, kundi sa mga Biblia na ginawa lamang at nilikha nito mga Protestante dahil ang ibang mga salin pa nito, tad-tad ng mga kamalian at ang resulta, ito ay bumubuo ng iba't ibang mga sekta sa ating panahon. At tulad sa Seventh-day Adventist, nakabasa lang sa Leviticus Kapitulo 11, versikulo 7 hanggang 8 na ipinagbabawal ang pagkain ng baboy, pero yung founder nila si Ellen Goldwhite, si James White na asawa niya, batay sa magazine na ipinakita natin sa Seventh-day Adventist, kumakain ng baboy noon. Anong kaugnayan sa baboy? Dahil literal kasi ang pag-unawa nila. Bakit? Itong mga INC, kumakain sila ng baboy na nakasulat naman sa Leviticus 11, 7, 8 na bawal yan. Pero para sa kanila, ang iwasan talaga yung dinuguan. Dahil sa nakasulat sa Leviticus Kapitulo 17, 11, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 23, at Levitico Kapitulo 11, versikulo 14. Pero, ang talatang ginagamit ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, mga kapatid, tungkol sa pagbabawal sa pagkain ng dugo o dinuguan. Una, tandaan natin, hindi po yan applicable sa ating panahon ngayon. Kundi, noon pa yan sa lumang tipan. Bakit? Dahil kung tingnan natin kasi, yung dugo sa lumang tipan, mga kapatid, ginagamit yon sa pangtubos ng kasalanan ng mga tao na isinagawa ng mga Hudyong mga pari sa pamamagitan ng pag-aalay sa Diyos ng katawan ng hayop at lalo na yung dugo na ibubuhos diyan sa altar. Di ba? Tingnan niyo yung mabasa sa Levitico Kapitulo 4, versikulo 35. Di ba? Ang pari mismo ang kukuha ng dugo para mag-alay sa kasalanan para sa mga tao. The priest shall take some of the blood of the sin offering with his finger and put it on the horns of the altar of burnt offering and pour out the rest of the blood at the base of the altar. Yun ang pari ng mga Hudyo ang magsagawa dyan. Dito tayo sa Leviticus din. Leviticus Kapitulo 17, versikulo 11. Na mabasa natin na, and that is why the Lord has commanded that all blood be poured out on the altar to take away the people's sins. Blood, which is life, takes away sins.
So, yun ang pangyayari, mga kapatid, sa lumang tipan. Pero tandaan natin, sa pagdating na ng ating Panginoong Hesus sa bagong tipan, nagbabago na ang lahat, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong Hesukristo mismo, siya ang huling sakripisyo para sa pangtubos ng kasalanan gamit mismo ang kanyang dugo. Di ba nasa Hebreo Kapitulo 13, versikulo 12, yan? Jesus also died outside the city in order to purify the people from the sin with His own blood. Kaya, ang ginagamit sa INC na paborito ko sa Lamsa Translation Bible, Gawa Kapitulo 20, versikulo 28, binili tayo sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus. At kung tingnan natin ang Revelation chapter 5, verse 9, mabasa natin na, because you were slain, and with your blood you purchased me for God from every tribe and language and the people and nation. So, klarong-klaro, mga kapatid, na batay sa talata na ginagamit natin, kaya sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, napawalang bisa na yung lumang kautusan, lalo na sa pagkain, tulad sa pagbabawal sa pagkain ng baboy at lalo na ang pagbabawal sa pagkain ng mga dinuguan. Bakit? Tingnan niyo yung Ephesians chapter 2 verse 15. Di po ba ating mabasa diyan? He abolished the Jewish law with its commandments and rules, in order to create out of the two races one people in union with Himself, in this way making peace. O, nasa Ephesians chapter 2 verse 15 yan, mga kapatid. No? At kung tingnan din natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17, so whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. So napakalinaw, mga kapatid. At nilinis na po ng Diyos ang lahat ng mga pagkain na itinuturing noong lumang tipan na di pwedeng kainin. Eh di po ba? Anong mabasa diyan sa Gawa Kapitulo 10, versikulo Acts of the Apostles chapter 10 verse 15? Napakaliman now. Galing mismo ang tinig sa langit. The voice spoke to him again. Sino yung him? Si San Pedro. Do not consider anything. Yun ang pahayag ng tinig sa langit. Do not consider anything unclean that God has declared clean. Napakalinaw yan, mga kapatid. Do not consider anything unclean that God has declared clean. Oh. So, pakibasa din sa Roma Kapitulo 14, versikulo 20. Pero, may ginagamit sila na talata, mga kapatid. No? Na sabi nila, abay, hindi totoong sa lumang tipan lang yan. Bakit? Nagpatuloy yan. Kahit sa bagong tipan. Anong batayan? Gagamit pa yan sila ng Catholic Translation Bible. Gagamitin nila yung Acts chapter 21 verse 25 sa Douay-Rheims Version Bible, Confraternity Bible. Dahil ang nakasulat sa Acts of the Apostles chapter 21 verse 25, but as touching the Gentiles that believe, we have written, declaring that they should only refrain themselves
from that which has been offered to idols, and from blood, and from things strangled, and from fornication. O, sabi nila, hindi po ba, asan yung sinasabi ng mga Katolikong sa lumang tipan lang yan? Nagpatuloy yan sa bagong tipan. Dahil kung tingnan din ang Acts of the Apostles, chapter 15, verse 25, lalo na kung gagamitin ang Confraternity Version, mabasa yan, that you abstain from things sacrificed to idols, and from blood, and from things strangled from, and from fornication, from which things keeping yourselves, you shall do well. Fare ye well. O so, sabi nila, di po ba? Ang pagkain ng dinuguan, hindi lang yan sa lumang tipan. Nagpatuloy yan maski sa bagong tipan. Pero, tandaan ninyo, kung tingnan natin ang original Greek Bible in which the New Testament was written, ang ginagamit na abstain ng Acts of the Apostles chapter 21 verse 25, lalo na yung Acts of the Apostles chapter 15 verse 20, mga kapatid, ay ang mabasa sa original Greek ay apikchistai. Yung apikchistai, malayo yan sa Greek na kolo, na ang ibig sabihin ay totally pinagbabawal talaga. So, ang Greek na kolo, mga kapatid, ibig sabihin, total talaga na mariing ipinagbabawal sa mga talata sa Gawa Kapitulo 21, versikulo 25, Gawa Kapitulo 15, versikulo 20. Pero ang mabasa diyan ay apekchistai, na ang ibig sabihin, abstain, lumayo, o kaya'y umiwas ka. Tulad sa Roma Kapitulo 14, versikulo 21, abstain ang ginagamit din, mga kapatid, sa pag-uutos, sa pag-iiwas, sa pagkain ng karne, o sa pag-inom ng alak. No? Yun, hindi yung tinatawag na kulo sa original Greek Bible na totally ipinagbabawal talaga. So, sa Romans chapter 14 verse 21, ang mabasa diyan, it is best to abstain from eating any meat or drinking any wine. O, yun ang mabasa natin. Pero, di po ba, ang lakas kumain nila ng karne. Bawal nila ang dugo, pero kumakain sila ng karne. Nasa Roma Kapitulo 14, versikulo 21 yan. Abstain from eating any meat or drinking any wine. May iinom pa ng alak, di po ba? Napaka out of context sila, mga kapatid. Kaugnay diyan. Basta dito nakita natin ang sarap. Ito ang pinakamasarap na dinuguan na natikman ko buong buhay ko. So, ang sarap ng dinuguan umano na nakain niya sa buong buhay niya. So, ibig sabihin, kumakain talaga siya ng dinuguan. Pero di natin sigurado, siya ba'y nanatili na Iglesia ni Cristo hanggang ngayon? Dahil kung nanatili siya na Iglesia ni Cristo hanggang ngayon, ito'y mariing ipinagbabawal sa sikta na inaaniban nila. Pero, di yan bawal sa ating mga Katoliko, pero may mga abstinent tayo. No? Hindi lang sa at fasting tayo. No? Hindi lang sa pagkain ng karne, lalo na Friday, so may abstinence tayo. At may fasting din tayo 1 hour before Mass. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel
told him